Sa ngayon ay malinaw na wala na sa kamay ni Carl James Martin ang World Boxing Organization Global Super Bantamweight title dahil sa ngayon ay bago pa lang naipasa kamay ni Philippos Ngitumba ang naturang belt. Alam naman natin mga kwento ng belt na ito ay hawak noon ni Ngitumba na dala niya ang titulong ito sa pagpunta sa Pilipinas kontra yan sa angas ng Pinas na si John Noriel Casimero. Nakuha ni Casimero ito minakante hanggang nakuha ito ni Martin kontra yan sa taga-Thailand na si Chaiwat Botrakatok at nagwagi itong si Martin. Sa panahong marami ang nagsasabing mga kwento ng mga sikat na boxing content creators na sayang bakit binitawan ni Casimero ang WBO Global Belt, pero naipaliwanag ko naman sa inyo noon na dapat lang nabitawan niyo ni Casimero dahil para lang yan makapasok sa top 10 na titulo. Si Casimero sa panahon yun ay nasa rank 5 to rank 8 kaya hindi na niya kinakailangan. Kung natandaan ninyo, sinabi ko rin sa inyo mga kwento na kung makuha ni Martin ito, hindi na niya ito dedepensahan pa at ibabakante na rin niya ito. Lalo na itong si Martin ay pasok sa top 5 sa pagkakataon na yun sa WBO World Rankings. Sa halip na depensahan ng WBO Global ay tutukan na lang niya ang may hawak ng WBO World title na sina Uya Inoue. Kaya tumpak ang sinabi ni Mr. Kwento. Kaya nga, nang binakante na ni Wonderboy ay may isang makasaysayang gabi ng boxing sa Windhoek Country Club and Casino sa Windhoek, Namibia dahil pinakita ni Philippos Ngitumba ang kanyang determinasyon at husay ng talunin niya si Mulisi Zuma mula sa South Africa sa loob lamang yan ng 6 na rounds. Mula sa unang round mga kwento, dama na ang tensyon at pananabik ng mga manunood habang ipinapakita ng Ngitumba ang kanyang kontrol at taktikal na boxing. Ginamit niya ang kanyang bilis at lakas upang mapasuko itong si Zuma na bagamat matapang na lumaban ay hindi nakayanan ang makombinasyon ng mga suntok na ibinato sa kanya sa ika-6 na round. Tuluyan ang tinapos ang laban at idiniklara si Ngitumba bilang panalo sa pamamagitan ng technical knockout. Ang panalong ito mga kwento ay nagbigay kay Ngitumba ng WBO Global Super Bantamweight Belt, isang malagang titulo na patunay ng kanyang paangat sa international na boxing scene. Para sa kanya, di lamang ito simpleng panalo, kundi isang matamis na gantimpala para sa taon ng pagsasanay, sakripisyo at dedikasyon. Sa laban, ipinamalas niya ang kombinasyon ng mga matitinding suntok sa katawan na tulo na nagpahina sa depensa ni Zuma. Sa bawat minuto ng bakbakan, makikita ang disiplina at estratehiya sa galaw ng Ngitumba na sinamahan pa ng matatag na kumpiyansa sa sarili. Ang tagumpay na ito mga kwento ay hindi lamang nagpapalakas ng kanyang karera, kundi nagbibigay din ng inspirasyon sa mga kabataang boksingero sa Namibia na walang imposible basta't may tiyaga at determinasyon. Mga kwento, click or tap the like button at comment #Philippos vs Martin kung gusto nyo na masubukan ang tibay ng Wonderboy na Pinas kontra yan kay Ngitumba. Ano para sa inyo mga kwento? Dapat maikasa ang Martin kontra Ngitumba o di kaya ito'y pag-aksaya lang ng oras ng pambato ng Pilipinas? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong New Thing, kay kakwentong Sith Handra,
kaya kwentong Rusty Geeks. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.